Nagsisimula ang pelikula sa dalawang empleyado ng South Africa's Forestry Service na naglalakbay sa isang ilog sakay sa isang bangka. Naglalakbay sila sa isang katutubong kagubatan. Ang ilog ay napapaligiran ng makapal na mga puno na nagpapakita ng malusog na ekosistem sa lugar. Si Gabi, isang empleyado ng Forestry Service, ay kumokontrol ng drone sa kagubatan nang biglang lumitaw ang isang lalaki na nagngangalang Stefan. Hinampas ang device hanggang sa ito ay nasira. Pagkatapos ang isang lalaking African na nagngangalang Winston, isang empleyado ng Forestry Service, ay binibigyan siya ng 1 oras upang mahanap ang drone. Sa kabila ng pag-aalala tungkol sa panganib na maaaring makaharap niya sa loob ng kakahuyan ilang sandali pa, ay naglakad si Gabi papasok sa gubat upang hanapin ang drone. Sina Barend at Stefan, ang mag-ama na nababalutan ng dumi, ay may hawak na mga bitag mula sa mga tabla at sensitibong materyales. Naglagay ang mag-ama ng mga bitag at nangolekta ng mga materyales sa kagubatan upang magsilbing kanilang pagbabalakayo. Si Winston ay nasa kabilang panig ng kagubatan at matyagang naghihintay sa pagbabalik ni Gabi. Hindi niya dinala ang kanyang radio telephone, kaya naman hindi siya matatawagan ni Gabi. Sa puntong ito, nagsisimula ng mabahala si Gabi sa kanyang kapaligiran. Nang mapansin niyang may nag-espiya sa kanya, sinubukan niyang tawagan si Winston, ngunit walang sagot mula sa kanya, kaya tumakbo siya palayo sa lugar. Pero sa mga bitag na inilagay ni Barend at Stefan para sa pangangaso. Isang matalim na kahoy ang tumama sa kanyang kaliwang paa, kaya napasigaw siya sa sobrang sakit. Tinusok nito ang kanyang paa, at naging mahirap sa kanyang paglalakad sa kabilang bahagi ng kagubatan. Narinig ni Winston ang di kalayuang pagsigaw ni Gabi. Agad siyang pumunta sa bangka upang kunin ang kanyang radio telephone, ngunit sa kasamaang palad, ito ay nababad sa tubig. Ngayon ay wala na siyang magagawa, kundi ang hanapin si Gabi sa manual na pamamaraan. Sa kagubatan, nagsisimula itong magliwanag ng kumikinang na pulang liwanag. Ang kagubatan ay tila nagiging kakaiba, ang mga puno ay lumalangit-ngit, at ito ay nagiging mas nakakatakot habang ang gabi ay lumalalim, ngunit sila ay naghahanap pa rin sa isa't isa. Si Gabi ay nagtataka at natulala sa mga kakaibang pangyayari, kaya't sinundan niya ang landas, kung saan siya dinadala ng liwanag patungo sa isang lumang kahoy na kabin sa gitna ng kakahuyan. Habang ito ay nangyayari, naramdaman ni Winston ang isang figura na sumusunod sa kanya. Noong una, akala niya ito ay isang kabuti lamang, hanggang sa gumawa ito ng isang hakbang na sinusubukang magtago mula sa kanya, at si Winston ay naipit sa isang putikan, matapos subukang makatakas mula sa kakaibang nilalang. Sa susunod na eksena, kumakatok si Gabi sa pinto, umaasang may magbubukas at papasukin siya. Nang walang sumasagot, walang ibang pagpipilian si Gabi, kundi ang pumasok sa bahay. Ginamit ni Gabi ang flashlight ng kanyang cellphone habang nilibot ang kanyang mga mata sa paligid ng cabin, para lamang malaman na wala itong laman na may ilang random na bagay sa isang estante sa sulok. Pagkatapos ay kumuha siya ng kumot na higaan, at nilagyan ng benda ang kanyang paa upang maiwasan ang pagdanak ng dugo. Nagising siya pagkatapos magkaroon ng bangungot. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, dumating sina Barend at Stefan, na mukhang nabalisa mula sa pangangaso gamit ang kanilang mga sibat, pana at iba pang materyales sa pangangaso. Sa sandaling ito, natatakot si Gabi nang kausapin siya ni Barend. Tinanong niya siya tungkol sa pagpasok nito sa loob ng cabin, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay naligaw at hindi siya nag-iisa. Samantala, si Winston ay nasa labas ng kakahuyan, hindi pa rin sigurado tungkol sa mga ungol na nagmumula sa kung saan. At pagkatapos ay nakihalubilo si Gabi sa kanila habang nagsalo sila ng hapunan ng uod at karne sa puntong ito. Maliwanag na ang anak ni Barend, si Stefan, ay hindi gaanong nagsasalita, tahimik lamang siyang nakikinig sa kanyang ama. Samantala, dahan-dahang lumalabas ang nilalang. Tinitigan si Winston nang nagpakita siya rito. Isang nakakatakot na nilalang na may makapal na balat, nakahawig ng isang puno ng kahoy, at ang nakakagulat na ingay ay nagdulot ng takot sa kanya. Si Winston ay natakot at mabilis na tumakbo. Sinubukan niyang magtago sa likod ng isang malaking puno, ngunit hindi pa rin siya nakakalayo sa panganib na paparating na may mga gumagalaw na galamay, gumagapang sa puno na pinagtataguan niya. Pilit siyang inaabot sa kaito tumagos sa kanyang katawan, at wala siyang magawa kundi ang magpalit ng anyo upang maging katulad nila. Kinabukasan, nilinis ni Barend at Stefan ang sugat ni Gabi. Habang ginagawa iyon, natutukso si Stefan na hawakan siya, dahil unti-unti na itong napapalapit sa kanya. Pagkatapos gamutin ang kanyang mga sugat, umalis ang mag-ama para maghanap ng pagkain. Ilang sandali pa, nagising si Gabi, at nagulat siya ng iba't ibang fungi, tumubo sa kanyang mga braso. Sinubukan niyang tanggalin ito, nilalabanan ang sakit ng mga gasgas na dulot nito.
Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang radio telephone, umaasang sasagutin si Winston, malapit na siyang sumuko, nang may lumitaw na static na koneksyon sa background mula sa kanyang kasamahan, at narinig niya ang pagbigkas ni Winston ng hindi malinaw na mga salita. Mukhang hindi siya mapalagay, kaya hindi siya makapagsalita ng maayos, kaya't nagpa siya si Gabi na huwag pansinin ito, na may pag-asang mahahanap niya ito sa lalong madaling panahon. Dahil dito, gumawa ng magandang ideya si Gabi na tulungan ang kanyang kasamahan na mahanap siya, sa pamamagitan ng pagsisindi ng apoy sa isang maliit na tsimenya. Habang naglalakad, si Gabi ay nakatuklas ng isang lihim na kompartamento sa ilalim ng sahig, pagkatapos makatapak sa isang dumadagundong na tabla. Doon sa loob, nakakita siya ng litrato ng isang babae, kasama ang mga iba't ibang bagay. Pagkatapos ay agad siyang lumayo sa lugar nang dumating si Baren. Maya-maya, ipinatay ni Baren ang apoy sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig dito, pagkatapos ay binalaan si Gabi na huwag siyang gagawa ng apoy kapag umaga. Sa sandaling iyon, tinanong ni Gabi ang tungkol sa babae sa larawan, at inamin ni Baren na ang kanyang asawa ang namatay sa bone cancer 13 taon na ang nakararaan. Inamin din niya na siya ay isang plant pathologist. Sumapit ang gabi, habang dumidilim ang kalangitan at mas tahimik ang paligid, isang nilalang ang pumapasok sa kabin. Pagkatapos ay tinakpan ni Gabi ng dumi ang kanyang katawan, tulad nina Baren at Stefan, pipigilan nito na maamoy sila ng nilalang. Habang nakatutok si Stefan sa pinto, ang makapal na puno ng galamay at maliliit na hibla na braso ng halimaw, ay dahan-dahang gumagalaw papunta kay Gabi, ngunit mabuti na lang mabilis itong pinutol ni Baren. Nagsimulang magpahayag ng galit ang nilalang, kaya galit na galit nitong binuksan ang pinto, ipinakita ang nakakatakot nitong hitsura. Ang nilalang na ito ay may pangangatawan ng tao, ngunit ang ulo nito ay fungus, hindi ito nakakakita, pero matalas ang tenga nito. Habang si Gabi ay abala sa paglalarawan ng halimaw sa sarili, hindi nag-aksaya si Stefan ng anumang oras, walang awa niyang sinaksak ang nilalang, dahilan para tumilamsik ang dugo nito sa buong paligid, lalo na kay Gabi. Nang patay na ang halimaw, hinubad ni Stefan ang damit ni Gabi, at pinunasan ang dugo sa balat ni Gabi dahil ito ang makakapigil sa kanya na mahawa. Sa sandaling ito, sinusunog ang dugo ng nilalang nang ipaliwanag ni Baren kung paano maging halimaw ang katawan ng isang tao, kinakain ang mga mata, bibig, at baga, kumokonekta sa fungal network, at kumakalat ito na parang apoy. Kinabukasan, ipinakita ni Gabi ang kanyang cellphone kay Stefan, na namangha sa hindi pamilyar na device, ngunit lumipad ang cellphone, dahil inihagis ito ng kanyang ama sa dingding. Sinisigawan niya ang kanyang anak dahil sa paggamit ng cellphone. Sa kalaunan, umalis ang mag-ama para magbigay ng mga alay sa isang puno na tila naglalaman ng kakaibang buhay na halamang fungus. Habang ang dalawa ay nasa labas, si Gabi ay naghahanap ng mga pahiwatig sa loob ng cabin, natuklasan niya ang isinulat ni Baren, na nagsasabi ng, upang makita ang hinaharap ng sangkatauhan, dapat obserbahan ang mga unggoy sa pagkabihag. Pag-uwi ni Baren at ng kanyang anak, plano nilang hanapin ang kasamahan ni Gabi na nawalan siya ng kontak. Gayunpaman, gustong sumama ni Stefan pero hindi siya pinayagan ng kanyang ama. Habang naglalakad, nakita ni Gabi ang flashlight na pagmamay-ari ni Winston, nalaman niyang nasa paligid lang siya ng lugar. Kinuha din ni Gabi ang memory card mula sa isang kamera na inilagay nila sa kakahuyan. Pagkatapos ay nakita ni Gabi at Baren na natatakpan ng fungus ang katawan ni Winston. Hindi nila alam na nagmamakaawa si Winston na patayin siya, sa halip na maging isa sa mga nilalang. Para sa kanya, ang pagkamatay bilang isang tao ang pinakamahalaga. Maaaring buhay pa si Winston, at dahil siya ay matalino, maaari siyang gumawa ng mga teorya tungkol sa mga pangyayari sa kakahuyan, at dalhin ang mga ito sa kanilang institusyon para sa karagdagang investigasyon. Sa kasamaang palad, mas pinili na lamang niyang mawala. Isang umaga, nagsimulang lumitaw ang fungus sa mga binti ni Gabi, tinulungan siya ni Stefan, sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya ng fungus na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Umaasa na ito ay makatulong sa kanya mula sa paglala sa isang bagay na hindi mapigyan. Kasunod nito, dinala ni Stefan si Gabi sa kanyang ina, dahil gusto niyang ipakita sa kanya kung ano ang nagyari pagkatapos masangkot ang kanyang pamilya sa mga organismo. Sa kanyang pagkabigla, ang ina ay isang buhay na puno, siya ay gumagalaw pa rin, at isang mahinang tunog ang maririnig mula sa kanya. Nakita ni Gabi ang isang singsing sa kasal na nakakabit pa rin sa isa sa kanyang daliri na nag-transform. Nagreresulta ito sa kanyang pagiging mas mapanghimasok sa mga nangyayari. Sinusunukan niyang buksan ang kanyang sirang cellphone, at natutuwa siyang gumagana pa rin ito.
Ipinasok ni Gabby ang memory card na nakuha mula sa kamera na nilagay nila ni Winston sa kakahuyan. Nakita niya ang mga picture ng mga nilalang doon tulad kanyang inaasahan. Habang tinitignan niya, si Barend ay nagsasalita tungkol sa hinaharap na pagkamatay ng sangkatauhan dahil sa kanilang walang ingat na mga aksyon. Mas lalong naging sabik si Gabby na alamin ang kahulugan sa likod ng lahat ng kanyang mga salita. Inihatid siya ni Barend sa pinanggalingan ng mga kakaibang nilalang na ito, sinimulan niyang makita ang kakaibang koneksyon sa pagitan ng mag-ama sa puno, na nagsisilbing breeding ground ng mga mahiwagang pangyayari sa kakahuyan. Nakita niya si Barend na nagbabahagi ng isang intimate moment sa puno, siya ay nalilito at gustong umalis sa lugar na yon. Nang gabing iyon, isinama niya si Stefan para makatakas, pero pinigilan sila ni Barend sa daan, na kinukumbinsi ang kanyang anak na mapanganib ang buhay sa labas ng kabubatan. Sumang-ayon si Stefan sa kanyang ama, nag-aalala si Gabby sa magiging kapalaran ni Stefan sa kamay ng kanyang ama, kung hindi niya ito isasama sa kanya palayo sa lugar. Sa pag-isip na ito, bumalik siya sa kabin para iligtas siya. Kumuha siya ng pana at palaso sa bahay nang umalis ang mag-ama. Samantala, si Stefan ay isinasaprisyo ng kanyang ama sa organismo, sinusubukang makatakas ni Stefan, ngunit mahigpit na nakahawak ang mga ugat sa kanyang mga kamay. Dumating si Gabby upang iligtas siya, ngunit tinutulungan ng nilalang si Barend para mapaslang ang dalawa. Pagkatapos, nagawa ni Stefan na palayain ang kanyang sarili mula sa pagkakagapos. Samantala, ang kanyang ama ay balak patayin si Gabby, kaya't sinaksak siya ni Stefan sa likod. Isinasaalang-alang ang pinsalang idinulot nila kay Barend, tumakbo ang dalawa. Bumalik sila sa kabin upang magpalipas ng gabi. Gayunpaman, dahil naiwan si Barend sa kakahuyan, ginawa siyang isa sa mga organismo, sa halip na ang kanyang anak, na planong isakripisyo ng ama. Anuman ang kanyang gawin upang patahimikin sila, ang mga organismo ay tila hindi nakikinig, dahil sa kanyang pagkagutom kinain niya ang kabuti. Pagkatapos ay humiga sa malamig na lupa, walang magawa, habang ang mga organismo ay kinakain ang kanyang katawan. Sa sumunod na araw, isang libro ang nakakuha ng atensyon ni Gabby pagkagising. Isa ito sa isinulat ni Barend, nagbabala at nagpapalam sa sangkatauhan tungkol sa paparating na pagtutuos. Hindi maintindihan ni Gabby ang kahulugan sa likod ng lohikal na pangangatwiran ni Barend. Hanggang sa matapos ang kanyang mga araw, dahil dito hindi magagawa ni Gabby na makapunta sa city, dahil lubos siyang nahawahan ng mga organismo. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng hindi mabilang na mga fungus, at wala siyang pagpipilian kundi manatili sa kabubatan. Walang pagkakataon na mabuhay siya, kaya naman nakiusap siya kay Stefan na patayin siya, na ginawa naman niya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi iwan siya doon, dahil bahagi na siya ng kabubatan, tulad ng kanyang mga magulang. Ang pelikula ay nagtatapos habang si Stefan ay nagbibigay daan sa kanyang buhay sa lungsod. Nag-adjust siya sa buhay sa city. Kumakain siya mag-isa at tahimik sa isang restaurant. Noong natapos niya ang kanyang pagkain, tumayo siya at umalis. Pagkatapos ay tila mapapansin na ang pagkain ay nagsisimulang bumuo ng maraming amag at fungus dito.